Kaya minamahal ko mga kapatid, kung nung bata tayo, ang sabi sa atin, may ginawa kang mali, may ginawa kang kasalanan, mag-sorry ka sa guardian angel mo, umiiyak yan. Mag-sorry nga kayo sa guardian angel ninyo. Di ba? Hindi man totoo o literal na umiiyak ang ating mga guardian angel, alam natin, nalulungkot ang Panginoon sa tuwing tayo gagawa ng kasalanan. Amen? Sapagkat kaya niya isinugo itong mga anghel na ito upang pangalagaan tayo sa lahat ng masama. Pero kagaya ng mga mayayaman, ng mga maharlika, kapag tinakasan mo yung bantay mo, kapag hindi mo pinakinggan ang paalala sa mga dapat na hindi mo puntahan, sa mga tao na hindi mo dapat tagpuin, sa mga pagkakataon na hindi mo na dapat pinapasok, yan, diyan nalulungkot, hindi lang ang guardian angel, kundi ang Panginoon na nagsugo sa kanya. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa batang ito, dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito, sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po, anak. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Minsan po ba, naisip nyo din, ano kaya ang maging buhay hari, reyna, prinsesa o prinsipe? Ano kaya kung nabuhay ka bilang maharlika? Na-imagine mo ba sa sarili mo na lumalabas ka ng bahay, napakarami mong bodyguards kasi iniingatan ang iyong buhay? Ngayon siguro, baka sa fairy tale na lang natin yan napapanood. At sa Pilipinas, ang pinakamalapit sigurong halimbawa ng ganyang buhay na laging merong bantay, yung mga mayayamang pamilya at saka po yung mga nasa politika. Hindi po ba? Pero ngayong araw na ito, nakatutuwang isipin na bagamat hindi natin nakikita, meron din tayong kanya-kanyang mga bodyguards. Mayroong mga nagbabantay hindi lang sa ating katawan, bodyguard, kundi mga soul guards o nagbabantay sa ating kaluluwa. At nakalulungkot isipin na para sa atin o para sa ilan, ito'y katang-isip lang at gawa-gawang kwento lang ng ating mga magulang nung tayo'y bata. Bagaman pinatotohanan ng banal na kasulatan na totoong-totoo na ang Diyos ay nagsusugo ng kanyang mga anghel upang tayo ay tanuran, upang tayo ay bantayan. At yan ay pinatutunayan sa atin ng banal na kasulatan. Sa Matandang Tipan, maririnig natin ang istorya ni Lot at kung paano siya ginabayan ng anghel palayo sa Sodoma na noon ay gugunawin na ng Panginoon. Ang mga Israelita, pinangunahan sila ng anghel patungo sa lupang pangako. Ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel.
Narinig natin ngayon sa unang pagbasa na mula sa aklat ng Exodo, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo at pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan kayo hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. At sa aklat ng Salmo, mababasa natin, Salmo 91, talata 11, Hindi kita pababayaan at isusugo ko sa iyo ang mga anghel upang hindi ka man lamang matalisod sa bato. At matatandaan natin na ito mismong mga salita na ito ay ginamit ni Satanas kay Jesus nung siya'y tinutokso nito na tumalon sa templo, sa taluktok ng templo. At sa bagong tipan, narinig natin ngayon sa mabuting balita ang sinabi ni Jesus. Ingatan ninyo na huwag hamakin ng mga maliliit na ito. Ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ngayon nyo sabihin sa akin, ang kinwento ba sa atin ng mga magulang natin at ang tinuturo ba sa atin ng katesismo na meron tayong mga anghel na tagatanod ay imbento? Imbento, hindi. Kung naniniwala tayo sa banal na kasulatan, kung naniniwala tayo na totoo ang salita ng Diyos, maniniwala din tayo na totoo na tayo'y pinapatnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel na tagatanod na itinilaga para sa atin. Amen ba yon? Masaya ba kayo? Meron kayong anghel na tagatanod? Kala natin, kwento lang yon nung bata tayo. Kasi ang sabi sa atin, may guardian angel ka, nasa kanan mo, ha? Yan ang naggumagabay sa'yo para gumawa ka ng mabuti. Meron ding demonyo, nandyan naman sa kaliwa mo. Sino ho ba nasa kaliwa ninyo? Hindi yan, ano? Inuudyukan kanya na gumawa ng masama. Alam naman natin nung tumanda tayo na hindi naman literal na nasa kanan mo at nasa kaliwa mo, di ba? Pero alam natin na palaging may nag-iimpluwensya sa atin na piliin kung ano yung mabuti o kaya naman mahulog tayo sa tukso ng kasalanan. Kaya totoong-totoo na may puwersa ng Diyos sa pamamagitan ng anghel at may puwersa din ng kalaban sa pamamagitan ng kanyang mga kampon na umaakit sa atin sa kasalanan. Kaya minamahal ko mga kapatid, kung nung bata tayo, ang sabi sa atin, may ginawa kang mali, may ginawa kang kasalanan, mag-sorry ka sa guardian angel ninyo, mag-sorry ka sa guardian angel mo, umiiyak yan. Mag-sorry nga kayo sa guardian angel ninyo. Di ba? Hindi man totoo o literal na umiiyak ang ating mga guardian angel, alam natin, nalulungkot ang Panginoon sa tuwing tayo gagawa ng kasalanan. Amen? Sapagkat kaya niya isinugo itong mga anghel na ito upang pangalagaan tayo sa lahat ng masama. Pero kagaya ng mga mayayaman, ng mga maharlika, kapag tinakasan mo yung bantay mo, kapag hindi mo pinakinggan ang paalala sa mga dapat na hindi mo puntahan, sa mga tao na hindi mo dapat tagpuin, sa mga pagkakataon na hindi mo na dapat pinapasok, diyan nalulungkot, hindi lang ang guardian angel, kundi ang Panginoon na nagsugo sa kanya. Sabi ni San Jeronimo, ang mga anghel na tagatanod na isinusugo sa atin ng Panginoon ay tanda ng kanyang pagpapahalaga sa atin. Mahalaga tayo sa Panginoon. At kung tutuusin, para din tayo mga prinsesa at prinsipe, tanong niyo sa akin, bakit? Anak kayo ng Diyos. At ang Diyos ang pinakamakapangyarihang hari sa lahat. Tama? At kung ang Diyos ay hari, ano ang tawag sa iyo? Prinsipe at prinsesa. At yan ang dahilan kung bakit meron kang anghel na tagatanod. Hindi lang bodyguard, kundi soul guard. Tagapag-ingat
ng iyong kaluluwa upang ikaw ay malayo sa kasalanan at ikaw ay makapiling ng Diyos sa kalangitan. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.